Inyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po, pag-usapan natin, dahil ito nga pong tauhan ng ombudsman ay direkta na po talagang pumunta sa Senado para kunin nga po ang CCTV footage. Kasi alam naman po natin, 'di ba, yung balita nung kahapon na kinansela, kumbaga dininayed eh. 'Di ba? Alam naman natin 'yan kahapon, yung balita na dininayed ng Senado ang sabpina ng ombudsman na kunin, hingiin ang kopya ng CCTV. Kasi yung reason naman natin dun, 'di ba? Kaya kinukuha yung CCTV for more investigation. Oo. Kukunin natin yung bawat anggulo, yung timing, 'di ba? Yun naman talaga yung one of the reason kung bakit gustong kunin ng ombudsman ang CCTV sa Senado. And hindi ko gets na bakit dininayed? 'Di ba may balita kahapon mga minamahal na dininayed. Oo, nasa na ba yung balita na dininayed mga minamahal? Pakita natin sa inyo. Oh, ito yung balita kahapon na dininayed. Na naluloka ako, oo, na dininayed mga minamahal. Oh. Anyway, ito. Ombudsman. Wait lang. Ipakita muna natin sa inyo para kita ng mamamayang Pilipino kung paano dininayed. Oh, ito. Pakita natin sa inyo. Oh, yan oh. Senate didn't accept the subpoena. Ito yon sa madaling sabi mga minamahal. Pakita natin. Ito. Yan oh, nakikita ninyo? Oh. Ombudsman, Senate didn't accept subpoena for a video of shooting. Di ba kasi, lahat tayo magtatanong. Lahat tayo dyan magtatanong na bakit hindi inaccept ng Senado ang pasabpina ng ombudsman. Lahat tayo magtatanong kasi minsan mapapaisip din tayo, sino ba yung nagsabi sa ombudsman na hindi inaccept? Gusto din natin malaman kung kaninong side yung nagsasabi ng totoo kasi parang dalawa tayo ditong naglolokohan eh. Niloloko tayo ng ombudsman or niloloko tayo ng Senado. Unang-una, titingnan natin, sino ba yung nagsabi sa ombudsman na hindi inaccept ang sabpina? Yan yung una kong tanong. Kay Boying ako nakafocus eh. Kay Boying ako nakafocus. Ngayon, sino bang senador or sino ba yung tauhan doon sa Senado na nagsabing hindi? Di ba? Kailangan patunayan, ibigay yung pangalan eh. Yan yung hinihiling natin. Tapos ngayon, di ba, Max Safe, ordinary person, shoutout sa inyo, di ba? Mga minamahal, eto na. Oo. Meron ng balita na pinapunta na ni Ombudsman Crispin Boying Remulla. Ito nga pong kanyang personnel dyan sa Senado. Ngayon, makinig kayo. Ito yung tanong. Feeling ko hinarang to. Feeling ko hinarang kasi merong balita si Cayetano na first day pa lang, na-save na nila yung CCTV. Naitago na nila. Ngayon, dahil nasa kanila yung CCTV, hindi na nila iibibigay yan sa ombudsman. Feeling ko haharangin nila yan. Ito, sige, panood lang muna natin itong balitang to. At sabay-sabay tayong mapikon. Flash report to mga minamahal. Flash report. Pakinggan natin ha. Pakinggan natin na mabuti. Sabi dito sa balita. DCMM Radyo Patrol Flash Reports. Dahil nagtungo ang dalawang tauhan ng Office of the Ombudsman sa Senado ngayong umaga. Dumiretso sila sa tanggapan ng Senate Secretary upang i-serve yung dalawang papeles sa dala nila. Una ay yung order ng preventive suspension kay Senate Sergeant at Arms and General Mao Plasca, at ang pangalawa naman ay yung kanilang hirit, yung tabpina naman ng Office of the Ombudsman sa CCTV footage. Sabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano ay natanggap na niya yung report nitong mga tauhan ng OMB na nagpunta dito sa Senado at sinabi na tinanggap ng Senado yung dalawang dokumento na dala nila. Tinanggap o ibig sabihin ni-receive na yung order ng preventive suspension kay General Plasca at maging yung kanila namang sabpina para sa CCTV footage kung saan ang hinihingi nga nila ay yung footage
kung saan nangyari yung barilan noong Miyerkules. Yan ang report sa Ito Radyo Patrol, Robert Manos, DCMM. Robert, question lang. So, ibig sabihin, for now, tinanggap na ng Office of ng Senado yung dalawang order ng Ombudsman, yung preventive suspension kay Aplasca, General Aplasca, at saka yung subpoena para sa CCTV camera. So, ibig sabihin, they will comply with that, with the finality. Yan yung, oo, Dani. Kasi nung kung matatandaan natin nung Friday, binabanggit nireject eh. may mga balita na nireject. Oo. Pero ngayong umaga, sa confirmation na rin ng mga tauhan ng Ombudsman na nagpunta dito sa Senado at kinonfirm kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, parehas na nireceive, parehas na tinanggap yung preventive suspension ni General Aplasca at maging yung subpoena naman ng CCTV footage ng Senado, Dani. Robert, tanong ko lang, kumpirmado ba yung report na si Secretary, ano ba pangalan nun? Si Mark Reyes ba yun? Nag-resign na? Tama ba? Wala pa binabanggit ang Senate Secretary kay Mark Leandro. Oo, Mark Leandro. Tama. Oo. Wala. Yan pa yung kinukonfirm natin na Dani at babalikan kita mamaya. Sapagkat ongoing kasi yung pulong niya with other leaders, particularly yung Senate lawyers nag-meeting sila ngayon, Dani. Mamaya, direkta matanong natin sa kanya kung totoo nga yung ulat na yan na Dani. Tama ba? Mark Leandro Mendoza, yung secretary. Tama. Okay. Robert, bago kita bitawan, meron ano ba ang mga nauulinigan mo? Let's say, syempre, maugong itong Senate President, di ba, change. For now, may mga ano na ba, mga lumulutang na mga pangalan, posibleng mangyari mamaya, kapon? May mga nakakausap tayo na nagpapa-off the record, pero ang binabanggit nila, ang ginagaranti nila as of this time kasi sabi ka nila, anytime pwede magbago, pero as of this time, ang sinasabi ay mukhang maisa-challenge ulit yung Senate leadership at may malaking numero yung pagsa-challenge ngayon kay Senate President Alan Peter Cayetano. Tingnan natin kung matutuloy yan mamaya pagbubukas ng kanilang sesyon, alas 3 ng hapon, Dani. Okay, sige. Abangan namin yan. Extra, maraming salamat, Robert. Alright. Ngayon, ano ba yung take ko dito? Hanggang kailan mo, Boying Rimulya, pagtatakpan yung mga senador? Yan yung tanong natin, unang tanong. Kailan mo kakasuhan? Kahit kayo, mapapatanong kayo, kailan mo kakasuhan, Boying? Yang mga senador na yan, dahil unang ginawa nila, syempre, di ba, si Alan Peter Cayetano, siya yung Senate President at siya din mismo yung nagsabi na hindi pwedeng hulihin si Bato de la Rosa dahil nga po may immunity siya as a senador. Ngayon na nakaalis si Bato, hindi mo na protektahan na nandyan lang sa loob ng Senado, kailan kakasuhan? Yan yung number 1 tanong natin, mga minamahal. Kailan kakasuhan ni Ombudsman Boying Rimulya yung mga senador kabilang na yung person of interest na si Senator Robin Hood Padilla? Gets ninyo, mga minamahal? Gets? Kailan kakasuhan yan? Nag-aantay kami. Nag-aantay kaming lahat dito. Kasi ganito yung nangyari. Kahapon. Oo. Kinontempt sa inyo. Diba yung nagkaroon ng putukan dyan sa loob ng Senado? Wednesday night yon. Siyempre, naging viral na issue na yon. Unang tinitingnan nating angulo dito, nasaan yung CCTV? Nasaan? Bakit nagkaputukan? Sino yung nagsimula? Bakit nag-warning shot yung sergeant at arms? Diba? Na si Aplasca na kaibigan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ano ba yung pinagmulan ng lahat ng ito? Diba? Yan yung mga katanungan natin, mga minamahal. Pangalawa, sabi ni Jinggoy, may CCTV. May CCTV, right? Diba? So kung merong CCTV, bakit sobrang tagal nilang ilabas? Diba? Bakit sobrang tagal ninyong ilabas? I don't know if it is legal strategy, diba? Kung talagang delaying tactics to. Pero yung pinakatanong ko dito, sino ba yung nagsabing huwag tanggapin? Yung secretary ba ng Senate President or mismong si Alan Peter Cayetano? Sinasabi ninyong merong CCTV pero yung dating confusion sa aming mamamayang Pilipino. Una-una, may mga reports, 'di ba? May mga reports na may mga angle, yung Billionaire News TV nga nakakuha pa ng the CCTV still needs to be edited, sabi ni John Capaceta. Pwedeng ganun eh.
niluluto ang CCTV. Parang tawag dito, gumawa sila ulit ng another eksena. Parang ganon, oo. Parang ganon yung mangyayari. Parang niluluto nga, I think, yung CCTV kasi hindi natin sure kung kompleto ba yung recording. May nawawalang oras ba or mayroong nawawalang anggulo? At bakit? Iba-iba yung sinasabi ng mga senador, iba-iba yung sinasabi ng ombudsman, iba-iba yung sinasabi ng mga nandoon. Hindi sila nagkaroon ng maayos na reportings. Kumbaga, magulong-magulo. As in, sobrang gulo ng kanilang statement. At yung pinaka-last na tanong natin dito, na-preserve na ba talaga agad ang original files? Kasi si Aplaska na mismo yung nagsabi, galing na mismo sa bibig ni Aplaska na wala daw CCTV, but then eventually, binawi ni Aplaska. Gets ninyo mga minamahal, yung kanyang statement, binawi niya rin agad. Ngayon, sabi ko, talaga nga bang totoo yung warning shot? Talaga bang totoo na may danger? Talaga bang nasunod yung rules of engagement? Bakit umabot sa putukan? Kung hindi ito coordinated or kung hindi ito set up. Paano nakaalis si Bato de la Rosa sa protective custody nang meron namang bantay doon? Sino yung bantay doon? Bakit hindi nila alamin? Bakit hindi nila tanungin? Diba? Sino ba yung nag-authorize ng pag-alis? Talagang pinaalis ba or pinayagang tumakas? May coordination ba bago umalis? Magulo sobra yung chain of command nila. Hindi lang kailangan natin dito ng CCTV yung mismong sa angle ng putukan Kailangan lahat. Yung pag-alis ng mga van na puti, hindi nila chinek, wala siyang tiningnan doon. Basta may umalis lang. Diba? So, at the end of the day, mga minamahal, sino talaga ang totoong may authority ng incident na ito? Diba? May communication breakdown ba? Or it is a political pressure? Napaka-incompetent, mga minamahal, at incomplete ng kanilang mga statement. CCTV, meron daw sinasabing tali lang, tactical personnel. Diba? Hindi natin alam. Magulo. Tapos biglang hindi tinanggap ang sabina ng CCTV. Tapos sasabihin na naman nila, kompleto ang CCTV, na-preserve na naman daw pala ang CCTV. Gano'n naman pala Na-preserve naman pala yung CCTV, pero nasaan? Diba? Bakit hindi pinakita sa atin ng buo? Bakit ang tagal? May blind spot ba? Coincidence ba to? Or mayroong missing angles? Hindi natin alam. Diba, mga minamahal? Hindi natin alam. Sabi dito, make a new topic. That one is old. Hindi, kakapasok lang yan na balita, mga minamahal. Yung ombudsman pumunta sa Senado para nga po iserve ang subpoena over dito nga po sa CCTV. Ngayon, meron